Ano daw ba yung dahilan? Bakit hindi pa rin daw yumayaman, hindi umaasenso, hindi pa nakukuha yung mga goals, yung mga pangarap? Pagdating sa MLM, isa naman daw siyang magaling na leader, networker. So, bakit daw 10 years na siya o 20 years na nga yung iba, hindi pa rin yumayaman? So guys, meron ako natutunan, i-share ko sa inyo. So guys, isa rin po ako sa talon ng talon. Kaya ako tumatalon, nagkakaproblema yung company. O nare-realize ko na hindi talaga mag-grow yung company. Isa yung pagkakamali. Pansinin mo, di ba, paglipat ka ng lipat, excited ka, kala mo ito na, ito na. Tapos, feeling mo, yayaman ka na kasi yung mga leaders ay napasama mo. Pero tingnan mo kung sino yung mga napasama mong leaders. Hindi ba kapareho mo lang din yan? Lipat ng lipat? Pare-pareho kayo ng mindset? Pansinin mo, di ba? Pare-pareho kayo hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha yung success. Kasi pare-parehos kayong lipat ng lipat. Pare-pareho kayong laging, pag may bago, gusto laging una. Sa mga susunod na panahon, hindi mo rin makakasama yan kasi lilipat din yan. Hindi rin kayo lalaki kasi kayo't kayo lang ang naghahatakan. Nanggaling po ako dyan. So, kailangan mo talaga makabuo ng isang entire network na magpapalaki ng grupo mo, magpapasustain ng income mo. Yan po yung mga user. Paano kakikita sa user? Kung mura yung product at quality. Sigurado, may sustainability. May continuous using of products. At kung paano kakikita dyan. So again, sa Live Good, sa mga continuous user, kumikita po ang mga leaders o affiliates o networker. Kasi may subscription. Just to get lowest price products. At kumikita po ang Live Good. Kumikita po ang mga affiliates sa Live Good. Galing po sa mga subscription. So ano yung benepisyo ng subscription? Lowest price products and quality. Ano ba yung mga requirements para masabi mo na tamang kumpanya na? Dapat ito na yung fokusan mo, ito na yung karirin mo. Ano ba yung requirements? Una, dapat stability ng kumpanya. Tingnan mo yung may-ari kung ano ba yung experience niya, ano ba yung mga nagawa niya na before sa mundo ng MLM. Sa mundo ng MLM hindi sa ibang industry. Kasi MLM yung pinasok mo. Yung may-ari niyan, dapat may experience sa MLM. At ano ba yung mga nagawa niya na before? Tapos pagdating po sa product, kailangan quality at mura. Meron siyang uniqueness pagdating sa products. Tapos product lines, dapat marami. Dapat mura at quality. Yan yung magpapatagal sa kumpanya mo. Yung concept, yung MLM concept yan, dapat may bago. Ano yung new concept niyan? So, dapat may kakaiba, may sustainability, may redundant income, may residual income na tinatawag. So, yan yung dapat mong intindihin. Yan dapat mong alamin bago ka mag-decide na humataw ng isang kumpanya. Pero kung natagpuan mo na yung kumpanya na sinasabi ko, sana mag-stay ka na lang. Kung attrition lang ang problema mo, so huwag kang aalis, mag-focus ka. Kasi pag lumipat ka ng lumipat, magsasuffer ka dahil do sa ang kumpanya mo sablay, ang product mo sablay, ang presyo sablay, magsasuffer ka talaga. So ngayon, anong ginanda ng Live Good? Ang Live Good po kasi may sustainability. Okay, paano ko nasabi? Kasi ang mga taong gumagamit ng produkto, patuloy na gagamit kasi mura. At yung mga gumagamit ng produkto, patuloy na magsasubscribe yan kasi nga mura. Kaya yung mga subscribers na yan po nagbibigay ng income. Sinusuklian ni Ben Glinsky o ng Live Good yung subscription na binabayad ng lahat ng mga members. Ito yung magandang concept. Organic talaga. Okay? So, mag-stay ka kay Live Good. Ito ang tamang hatawin mo. Dito aasenso ka.